Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ng lubos po na pasasalamat ng Eat Bulaga sa Robinson Star Mall sa Pampanga sa mainit po na pagtanggap at pagsuporta sa kanilang programa. Narito nga po ang ilang picture ng mga Dabarkads natin sa Sugod Mall mga kapatid, at kitang-kita nga natin dito na talaga namang sobrang daming tao mga Kadabarkads sa hulihan po ni na Miles Jose, Karen, and Ian Red. Talagang hindi po mahulugan ng karayo mga Kadabarkads. And syempre, nakita natin yung kasiyahan po na naidulot or naibigay ng mga Eat Bulaga hosts sa mga taga Pampanga, kahit sabihin na hindi naman sila nanalo lahat, 'di ba? Pero panalong-panalo na po sila sa mga pagpapasaya at sa oras na ibinigay po ng mga Dabarkads natin sa mga taga Pampanga. So nakaka-happy lang dahil kahit saan pong panig ng ating bansa magpunta ang mga Dabarkads natin or ang Eat Bulaga mga Dabarkads, hindi talaga mawawala yung mainit na pagtanggap at pagsuporta ng mga kababayan po natin. And speaking of mainit na pagsuporta mga Kadabarkads, congratulations muna sa mga singing queens natin na nag-perform po dito sa Ancom Grand Master Night 2026. Dito po yan sa Tagaytay City Concert Ground na talaga namang inattendan po ng maraming mga personalidad, and also nakita rin natin yung ilan sa mga performance sa mga singing queens natin sa pagganta. Sobrang pasabog mga Kadabarkads at talaga namang pinag-uusayan palalo ng mga singing queens natin, and also mga Kadabarkads, unti-unti na pong nakikilala talaga at namamayagpag ang karera ng mga singing queens sa labas po ng Eat Bulaga. And nakita nga natin yung parang nakasulat doon sa malaking monitor doon, Eat Bulaga Singing Queens, dala-dala pa rin po nila syempre yung pangalan ng pinagmulan po nila kung bakit sila ay sumikat. Walang iba kundi po ang Eat Bulaga. And also kahit na nasa labas po ng Eat Bulaga ang kanilang trabaho, ang kanilang mga event, nakikita natin yung may hawak sa kanila na taga Eat Bulaga mga Kadabarkads, and talaga namang hindi po sila kailanman binibitawan kahit sabihin na hindi natin nakikita madalas ang mga singing queens sa programang Eat Bulaga, pero parte pa rin po sila ng naturang programa. Pero sa labas po ng Eat Bulaga ang trabaho nila. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa update kay Roel Carreño. Sa mga naghahanap po ng update sa kanya, meron po tayong nabasa mga Kadabarkads na isang statement. Sabi nga dito, maraming salamat po sa inyong mga mensaheng pampalakas sa akin, but rest assured dito ako, nagpapagaling ako soon. As possible, expect to see me back on the stage kasi ako yung mawalay ng masyadong matagal sa ating entablado doon sa TV5 sa Itbulaga. Kaya maraming salamat, and I'll see you soon, okay? Thank you, thank you, thank you. So ayan po yung naging statement daw ni Roel Carreño mga Kadabarkads. So nagpapagaling, nagpapalakas, at sana po ay agad makarecover si Roel Carreño sa kanyang operasyon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa sa mga Mr. Pogi 2006 na kung saan may statement po mga Kadabarkads after 20 years. Sabi nga po ni Ea Guzman, 20 years ago, 20 years in the industry, and I'm still here, still dreaming, still grateful. Grabe ang bilis ng panahon, parang kailan lang nung nalo ako ng Mr. Pogi 2006. From a simple dream to a journey full of lessons, wins, and challenges. Lahat ng yan, naging parte ng kwento ko. Hindi naging madali, pero every step was worth it. Hindi ko mararating to mag-isa, sobrang thankful ako sa lahat ng naging parte ng journey ko. To my wife, Shaira, yan, tinag niya po mga Kadabarkads yung mga importante tao sa kanya, friends, mentors, coworkers, at sa lahat ng nakasama ko sa industriya. At syempre, sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta from day 1 hanggang ngayon. Maraming salamat. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong nandito sa bawat pagkakataon, bawat role, bawat stage. Dala ko lahat ng natutunan at pagmamahal ko
sa craft na to. And above all, thank you Lord for the guidance, talent, strength, and endless blessing lahat ng to para sa iyo. 20 years down and I'm still hungry for more. Tuloy ang pangarap, tuloy ang laban. Here's to more years to come. And also, pinakita niya nga po mga Kadaver Gods, yung nakuha niya po sa Itbulaga, Mr. Pogi 2006 Grand Winner na tropeyo. Ayan po, television and production exponent tape pa nga lang mga Dabber Kids. Pero okay lang dahil na-appreciate niya po ng sobra and until now ay talagang lumilingon siya kung saan po siya nagmula. Malaki talaga ang kanyang pasasalamat sa TBJ, sa Itbulaga at sa mga Dabber Kids natin. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadaver Gods ang tungkol dito sa isa sa noontime host na nagkaaberya po sa eroplano. Yes, mga Kadaver Gods. Ayon nga dito, Kim Chu Paolo Avellino nag-aberya eroplano. Muntik nang hindi makarating sa takdang araw ng arrival sa US na Kim Chu Paolo Avellino para sa kanilang Kimpa World Tour. Nagkaroon ng aberya sa sinasakyan ng dalawa habang nasa Manila pa. Ito ang kumalat na chika sa buong Kimpaulandia, hindi lang dito sa Pinas kundi sa US particular na sa mga nag-aabang pagdating ni na Kim at Pao. Ayon sa chikang nasagap namin, hindi nagawang lumipad sa takdang oras ang eroplanong sasakyan ni na Kim at Paolo dahil nagkaroon ng problema dito. Umabot daw po ng 2 oras ang pagkukumpuni sa eroplano bago ito nabigyan ng clearance para lumipad. Nag-alala ang mga fandom lalo't kinabukasan na ang show ng Kim Pao at kinakailangan muna nilang magpahinga. Delayed man ang pagdating ng Kim Pao sa US ilang oras, makalipas ang takdang arrival time, nakahinga naman ng maluwag ang kanilang mga solid. Todo airport ang Kimpaulandia sa paghintay sa airport kahit natenga sila dito hanggang madaling araw. So, yun po ang nangyari pala sa isang noontime host na It's Showtime. So, nasira daw po yung eroplano na dapat ay sasakyan po nila. Kaya naman, nagantay pa sila ng 2 oras or higit pa para po matapos yung pag-aayos ng eroplano. Ang maganda rito mga Kadaver Gods ay maaga pong nakita yung sira ng eroplano. E paano kung nakalipad na, 'di ba? Tsaka lang malalaman na ay sira pala. Meron palang ganto, kailangan nating mag-emergency landing. O 'di ba? E di mas marami po ang pwedeng mangyari. Pwedeng mas marami pa ang madamay. Kaya maigi na po na naayos din nila agad. 'Di ba? Nakita nila agad yung problema bago po sila lumipad. So mabuti na yung delay kesa delay habang buhay, 'di ba mga Kadaver Gods? Kahit nasabihin natin na kalaban natin ang programang It's Showtime, katapatan lang yun. Pero sa labas naman po ng programa, magkakaayos lahat ng mga host dito. Okay? So paano mga Kadaver Gods, hanggang dito na lamang po update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.